You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, I held joy. Whoa, you took away my pain. You turned my morning into dancing. When I can smile again, when I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make the joyful noises to Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. 'Cause you have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you in that place, for you are good. You took away my pain.
with gladness, for you are good. 'Cause you have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrows into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I'm shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrows into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I'm shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrows into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and now I'm shout for joy. 'Cause you have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. 'Cause you have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle working, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here,
Okay, good morning everyone. Welcome to our online broadcast for our Sunday morning service. Pero bago ang lahat ng yan mga kapatid, tayo ay mag-pray muna bago ko ibigay ang ating pangumusta. Lord, maraming salamat sa umagang ito at kami ay yung binigyan ng pagkakataon muli na makalapit sa iyong trono upang ididikit namin, Panginoon namin Diyos, ang iyong banal na salita, hindi lamang sa amin, kundi pati na rin po sa iyo, Panginoon namin Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, at bendisyonan na magkamit kami ng aral mula sa iyong banal na salita. At sa umagang ito, aming inihiling ang iyong Santong Espiritu na siyang sumaamin at kami bigyan ng knowledge and wisdom sa lahat ng aming gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Growing in a Christian family many years ago, that time we have a high respect for Ten Commandments. Sunday began preparation on Saturday, ironing our clothes and preparing our shoes so that we can be ready for tomorrow. Iyan po ang training na ibinigay sa amin ng aming nanay na ang aming preparation for the Sunday service, Saturday pa, pinaghahandaan. At sa tingin ko naman, nakatulong ng malaki sa akin, sa pagtatrabaho ko sa secular, noong ako'y mapunta ng Manila. At gayon din, nagagamit ko sa iglesia. Hindi ko inuugali na dumating ng church na late, at ako ay dumarating palagi ng advance ng 5 minutes or 10 minutes sa church natin. Sapagkat po ipinapakita ko ang respeto ko sa Panginoon na sa halip siya ang mag-antay sa akin, ako ang mag-antay sa Kanya. Sapagkat alam ko po mga kapatid na ang Panginoon nagdi-deserve ng ating audience, ng ating presensya na siya ay sambahin natin sa araw ng linggo. Kung kaya't yan po ang aking Christian journey. Once na-realize ko ang aking Christian journey sa ngayon, it always remind me of a pleasant power of God to us and mercy for us as sinful people who wants to listen to Him, especially pag-araw ng linggo. At yun po ang aking inuugali noon nung kami ay nasa Fort Bonifacio hanggat maaari bago mag-start ang pananambahan, doon na po kami. Kung kaya't sa umagang ito, nakikita ko na ang katulad ng mensahe na aking i-prepare sa umagang ito, The Word of Truth, Part 1. Sapagkat nakikita ko na dapat ang katotohanan ang siyang ating guide to live appropriately in this world. Point number 1, God give us guide to live appropriately in this world. Amen? At iyan po mga kapatid, ay ang guide na yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. At ang naalala ko, more than 3,000 years ago, Moses gave the Ten Commandments to guide his people, the Israelites, to live godly. At yun ang ibinigay ni Moses, at yun ay sinabi ng Panginoon, isa-isa, at isinulat ni Moses.
Kaya nung siya'y bumaba mula sa Mount Sinai, dala-dala niya na ang 10 utos. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay mayroong gabay sa ating paninirahan, sa ating komunidad. Mayroon din po tayo sinusunod ng mga gabay. Sa panahon ngayon, mayroon po tayo sinusunod na protocol. Ang Panginoon nag-promulgate ng 10 utos upang tayo po ay magabayan. At naalala ko pa nga mga kapatid, ng 10 utos na to ay ibinigay ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalataya. Upang mamuhay, katulad sinabi ko, upang mamuhay ng angkop, appropriately, sa kanyang kalooban. Mamuhay tayo ng maayos sa buhay na ito. Itong presenting pamumuhay natin. Kung kaya't mga kapatid, ang unang titingnan natin, ang 4 na commandments, the 4 commandments given by God will govern our relationship to God. Iyan ang makikita natin dito. While commandments 5 to 10 speaks on our relationship to people. Hinati niya po ang commandments na yan. Ang 4 na commandments, ulitin ko lamang, ay tumatalakay sa ating relasyon sa Diyos. Subalit ang 5 hanggang 10 ay relasyon natin sa ating kapwa-tao. Tingnan natin ang 4 na sinabi ko na tumatalakay sa relasyon natin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa unang commandments, trust God only. Iyan po ay nalagay sa Exodus chapter 20, verse 3 and 4. Na ang sinasabi nga doon, wala tayong sasambahin kundi siya lamang. Kahit po ang Panginoon hindi natin nakikita, kinakailangan po ang Diyos ay sambahin natin. Sapagkat maliwanag na binabanggit yan sa Bagong Tipan. God is a spirit, and everyone who worship God must worship a spirit in truth. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya sabi sa number 1, trust God only. Number 2, worship God only. At yan po ay nakalagay sa Exodus chapter 20, verse 5 to 6. Pag-araw ng linggo na siyang nakatalaga na ating worship day, kinakailangan po ang sambahin natin ay ang Diyos. Kahit po siya hindi natin nakikita, we should worship Him in spirit and in truth. Yan ang sabi ng Biblia. Bilang respeto sa Diyos, ang ating pagsamba na yan ay kinakailangan taimtim na ibigay natin sa Panginoon natin. Kaya ang sabi niya sa pangalawa, worship God only. Iyan po ay nakasulat sa Exodus chapter 20, verse 5 and 6. At sandali lang po at bubuksan ko po sa ating Biblia ang talatang yan upang hindi po tayo maligaw. Exodus chapter 20, verse 5 to 6. Ang sabi niya sa verse 5 to 6, you shall not worship them and serve them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father on the children, and on the children in the 4th generation of those who hate me. So mga kapatid, ang kumanyang worship God only ay binibigay upang mabigyan ng paalaala ang mga mananampalatayan. Sabi dito, especially for the 4th generation to those who hate me. Alam niyo mga kapatid, ibinigay ng Panginoon ito, ang tawag ko dito, stern warning to us, na mahigpit na babala sa atin ng Diyos, na dapat
ugaliin natin ang mga mananampalataya na worship God only. Ang God lang natin ang siyang dapat i-worship natin sa oras ng pananambahan. Wala na po tayong ibang agenda. Ang ibang agenda, ibibigay natin sa huli. Ang pangatlo po, ito pong binabanggit ko, lahat ng ito, yung apat, ay patungkol sa ating Panginoon. Pangatlo, use God's name in a way that honors Him. Huwag po natin gamitin ang pangalan ng Panginoon. Una, minsan ginagamit nating panunumpa upang tayo po ay pagtiwalaan. Kaya ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi dito, use God's name in a way that honors Him. Huwag po natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa panunumpa bilang garantiya sa ating mga ginagawa. Kahit mali ang ating ginagawa, ginagamit natin, nakikita ko ng Panginoon ngayon. Yun po ay mali, sabi dito. Ang sabi po sa verse 7, sa pangatlo, sa verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not leave him unpunished who take his name in vain. Alam niyo mga kapatid, ang isa po yan sa aming sinasabi ng nanay namin, na wag po namin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa panunumpa. Kahit ikaw ay nagsasalita lang, kasinungalingan, gagamitin mo ang Panginoon sa panunumpa. Iyan po ay hindi maganda para sa isang mananampalataya, ang sabi po rito. At ang pang-apat, rest day. Rest on the Sabbath day and think about God. Maliwanag po dito sa pang-apat na tayo mga mananampalataya, sabi dito, rest on the Sabbath day and think about God. Wag po tayo mag-isip na kung ano-ano pag araw ng Sunday. Kung maaari po, isipin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Isipin po natin ang lahat ng kanyang mga pangako, ang kanyang salita. Isipin po natin. So, ang apat po ay nakatuon sa ating relasyon sa Panginoon. Katulad ng sinabi dito sa pang-apat, sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Remember the Sabbath day, to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your works. But the 7th day, sa verse 10, is a Sabbath day of the Lord your God. In it you shall not do any work. You or your son or your daughter or your male or your female servant or your cattle or your sojourner, who stay with you. Huwag po natin obligahin na ang ating mga mahal sa buhay, lahat ng mga ating nasasakupan sa bahay, obligahin natin na magtrabaho sa araw na itinakda niya na Sabbath day. Yan ang sabi po rito. Kung kaya't ako'y na-inspire doon sa isang Kristiyano sa Amerika, siya po ang Sunday ay iginagalang niya. Ultimo sa kanyang negosyo. Mabigat po ang kanyang conviction. Hindi niya inuobliga ang kalahatang negosyo niya na mag-open ng Sunday. Pero po mga kapatid, yung kanyang negosyo yun, pumapangalawa, yung kanyang passport na yun, ay pumapangalawa sa McDonald's sa Amerika. Mga kapatid, isipin po natin ng malalim na pagdating ng linggong ito, na sinasabi dito sa verse 8 to 11, ay kailangan po iukol natin ang ating pangunawa sa Panginoon.
talakayin natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung itong mga commandments na ito, itong mga utos ng Panginoon na ito, ay ating susundin, mayroon po siyang pagpapala na nakaraan. At ngayon ay tutunghayan naman po natin ang panlima na binanggit ng Panginoon natin. Tingnan po natin sa Biblia, ang panlima at hanggang 10 ay tumutukoy sa ating relasyon, sa ating kapwa-tao, sa ating mga sa buhay. Panlima, pakinggan niyo po mga kapatid. Exodus chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. So mga kapatid, ito ay respect and obey your parents. Panlima. Totoo mga kapatid na ito ay relasyon natin. Sinasabi natin na halimbawa, kiniklaim natin na mananampalataya tayo. Pero naman tayo sa bahay ay hindi magamit. Hindi tayo sumusunod sa ating mga magulang. Iyan po ay tahasang paglabag sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang sinabi ko dito, this is a stern warning to us all, na kinakailangan po, dahil mahigpit na warning ito ng Panginoon, mahigpit na babala ng Diyos. Ang sabi ko, kailangan po, hanggat maaari, i-consider natin na mahalaga sa buhay natin. Sapagkat ito pong 10 ito ang ibinigay ng Panginoon na utos. Pangunahing utos. Ang sabi ko nga ay to guide His people to live appropriately in this world. Kung tayo mamumuhay sa mundong ito without a guidance, tayo po, we can go anywhere. Kahit saan tayo. So, at yan po ang nangyari sa Book of Judges. Sa Book of Judges, natatandaan ko na sinabi doon, lahat ng maisipan ng mga Israelita ay kanilang ginagawa. Because wala silang king. Wala silang leader. In those days, sabi doon, everyone do what is right in their own eyes. Kaya mga kapatid, we were given the 10 Commandments para tayo ay mabigyan ng gabay. Pang-anim na commandments ng Panginoon. Matatagpuan natin sa Exodus chapter 20 verse 13. Ito pang pagkakasabi, you shall not commit murder. Protect and respect human life. At tayo po ay mahigpit na pinapaalalahanan na irespeto natin ang buhay. Ano naman ang masasabi natin? Halimbawa, kung ang isang mananampalataya o hindi mananampalataya ay magpakamatay. Yun ba'y kalooban ng Panginoon, Pastor? Maaring itanong niyo yun sa akin. Pero ang sabi po ng Biblia, hindi po natin pwedeng lapastanganin ang buhay ng may buhay. Protect and respect human life. Sabi dito sa verse 13. Thou shalt not murder. At tingnan po natin ang pang-7. Be true to your spouse. Kailangan po mayroong fidelity. Ang infidelity kahit sa ating secular laws ay kinukondem po yan. Adultery po yan. Ang tayo ay maging unfaithful sa ating spouse ay kasalanan pong malaki. Hindi lamang sa batas ng tao, kundi pati na rin sa batas ng Diyos. Sapagkat po, pampito po yan. Pampito po yan. Be true to your spouse. Mamaya titingnan po natin ano naman ang sinasabi ng commandments ng sanlibutan ito. Mamaya po yan. At mayroon pong binago sila. Kaya yan ang punto natin na tayo po ay dapat sundin natin ang commandments, ang 10 utos na ibinigay ng Diyos.
At yung 10 utos na ibinibigay ng sanlibutan ito, kung maaari, huwag po natin sundin sapagkat yun po ay upang umangkop sa kanilang sariling personal na pangangailangan. Sa pang-7, be true to your spouse. Dumako tayo sa pang-8. Do not take what belongs to others. Sa verse 15. So, ang sabi dito sa verse 15, you shall not steal. Huwag po tayong magnanakaw. Huwag po tayong kumukuha ng hindi atin. Sa panahon ngayon, marami pong ganon na mga tao na magnanakaw, tinitik advantage nila ang kahinaan ng kapwa nila tao, either by snatching or by robbery sa bahay o sa mga establishmento. Pero yun po ay ipinagbili ng Panginoon natin na sana, lalong-lalo na tayong mga mananampalataya, huwag po tayong mapabilang sa mga ganong tao naman magnanakaw. Ang sabi nga natin, taking the advantage of the weak. Kung kaya sabi dito, do not take what belongs to others. Maliwanag ko yan sa verse 15, ang sabi dito, you shall not steal. You shall not steal. Huwag po tayo magnanakaw. Pansiyam, do not lie about others. At yan po ay nalathala sa 16 na talata. Sa verse 16, you shall not bear false witness against your neighbor. Upang tayo'y matanyag, tayo po ay namimihasa na magsinungaling. Upang tayo ay maangat o magkaroon ng magandang personality to the extent na sinisiraan naman natin ang ibang tao. Ang sabi po rito sa pang-5, do not lie about others. Huwag po tayong maninilang puri sa ating kapwa. At yan po ay laganap na nagiging kasalanan ng mga tao ngayon. Ginagawa nilang part-time na yan. At sabi nga nila, nabibilang yan sa kategory ng gossip. Tayo ay gustong-gusto natin na magbalita ng mga hindi naman totoo. Gusto natin, masarap natin pag-usapan yung nakakasira sa ibang tao. Yun po ay hindi ugali ng isang mananampalataya. Kung kaya't dapat po obserban natin yun. Do not lie about others. Pansampo, be satisfied with what you have. Contentment, mga kapatid. Yan ang sinasabi natin, contentment, na huwag tayong maging ganid sa mga bagay-bagay sa mundo ito na para tayo palaging naubusan. Be satisfied with what you have. Sabi dito, sa verse 17, basahin natin, do not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that belongs to others. Dito po mga kapatid, ito po ang malungkot yung pansampo. Sapagkat po yung commandment sa ngayon, ginawa nilang dalawa ito. Ang sabi dito sa stern warning na ito, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, whatever I command you, be careful to observe it. Ang sabi niya, sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, you shall not add to it, nor take away from it. Kaya po ito ay dapat obserban natin sapagkat maraming ngayon na mga 10 commandments na sinasabi nila, pero po yung 10 commandments na yon ay binabago nila.
Ang sabi sa Proverbs chapter 30 verse 5 to 6, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Do not add to His word, lest He rebuke you and be found liar. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nagbabawas sa salita ng Panginoon o nilitukin natin ang salita ng Panginoon, iyan po ay considered na we add to the Word of God. Ginagawa natin na paligoy-ligoy upang tayo ay makadagdag sa salita ng Panginoon. Tingnan po natin ang 10 utos na nakikita natin madalas sa ating mga kapaligiran. Tingnan po natin yan. Panahal lang po. Ang sabi po rin sa number 1, ito yung sinasabi sa number 1. Ang sabi po dito, I am the Lord your God, you shall not have any strange God before me. Ang sabi ng sanlibutan, ang sabi ng Panginoon natin Diyos, ang sabi niya kay Moses, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall not have no other gods before me. Maliwanag po yan, na wala po tayong ibang sasambahin kundi ang Diyos lamang. Ang translation na ginawa ng 10 Commandments ng sanlibutan ito ay hindi po malayo. Tama po yun. Ito po, ang sabi ng 10 Commandments ng sanlibutan ito, I am the Lord your God, you shall not have strange God before me. Wala po tayong problema doon sa number 1. Pagdating ng number 2, mayroon po tayong problema. Ito po ang sabi sa number 2. Ang sabi sa kautusan ng Panginoon, ayon sa Biblia, ito po ang sinasabi. Thou shalt not make any other gods, any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children, unto the children of the 4th generation. Iyan po ay hindi na po sinulat sa 10 Commandments na makikita natin dito sa mundo ito. Dinilit po yan nila. Wala po yan sa kanila. At ito na po ang pangtatlo. Sabi ng Biblia, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord your God will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ang sabi naman ng utos dito sa 10 utos dito sa sanlibutan ito, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Tama po yun. Ang problema po dito, ito po ang nangyari sa pansampo. Sa pansampo, doon po sila gumawa ng kababalaghan. Ginawa nilang dalawa. Yung pansampo ay ginawa nilang 2 utos. At sandali lang po. Ito po yung pansampo. Thou shalt not covet thy neighbor's house, you shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that belongs to your neighbor. Ang ginawa po ng mga tao sa mundong ito, hinati po ito. Ginawa nilang pangsiyam, you shall not covet thy neighbor's wife. Isa lamang po yun sa pansampo. At kumuha uli sila sa pansampung kautusan na nakalagay sa Biblia. Ginawa nilang pansampo sa kanilang kautusan. You shall not covet
your neighbor's goods. Why? Sapagkat dito po, yung number 2 ay dinilit po nila. So, kailangan nilang mag-produce ng 10, kung kaya't ang pa-10 ay ginawa nilang 2. So, mga kapatid, ito po natin makikita na dapat po tayo maging maingat sa ating mga ginagawa. Sa ating ginagawa sa mundong ito. Tayo ay sumusunod sa maling guide. Kung kaya't mga kapatid, tayo ay bilang mananampalataya, tayo ay dapat sa Biblia. Ang 10 utos ng Biblia ang siyang ating panaligan. Hindi po 10 utos ng tao. Sapagkat po, ginagawa po nilang kabasusan ang bagay na yan. Maliwanag po na ang warning ng Panginoon, huwag po tayong magdagdag, huwag po tayong magbawas sa kanyang salita. At sabi nga dito ng Panginoon, na kung tayo ay magbawas, ay magdagdag, dadagdagan din ang ating parusa. Dadagdagan ang consequence ng ating ginagawang yang mga kabulastugan sa buhay niya. Kung kaya't ang pansampung utos na to pa, mga kapatid, ay ginawa nilang 2, yung pansampo. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko lang kayo ng 10 katanungan sa ating breakout question. Do you thank God for the freedom He provide as God sees it for you? Tayo binigyan ng Panginoon ng kalayaan na gumawa ng mabuti. Kabutihan pa rin ang ating timak. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng mga guidelines upang tayo mapabuti sa mundong ito. Kaya ang sabi ko dito, do you thank God for the freedom He provides? Last time nabanggit ko sa bawat isa atin, sinasabi sa John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So ang kalayaan sa paggawa ng mabuti, dapat po i-enjoyin natin. At wala pong nababayolate tayo doon. Wala tayong nalalabag sa utos ng Panginoon. Pangalawa, na dapat po nating tingnan, mga kapatid. What image you see in Christ worthy to imitate in life in this fallen world? Ano ba ang nakikita natin sa Diyos? Kay Kristo. Gumawa tayo ng imahe upang sundin natin? Hindi po. Ang karakter ni Kristo ang dapat nating yapakan. Following Christ, ang sabi nga natin. We have to follow the example of Christ. Ang sabi nga niya, I came into this world to do the will of the Father. Sabi niya. Pumunta siya sa lupang ito, hindi po upang magbulakbol, kundi pumunta po siya dito upang sundin niya ang kalooban ng kanyang Ama. Na walang iba po yung 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Siya po ay nakisalamuan, nagturo sa mga apostol, kaya nagkaroon po siya ng 12 apostol. Nagpakita siya ng kapakumbabaan, nagpagaling siya, sapagkat ang kanyang layunin, iligtas ang mga kasalanan. Ang pangatlo, how can you show your high respect in the sovereignty of God? Kailangan po tayo magpakita ng respeto sa ating Diyos. In the area of obedience, in the area of humility. Dapat po yan po ang ipakita nating pag-uugali, at yung pag-uugaling yun ay pagpapakita ng mataimtim na paggalang at pag-honor sa kanyang kapangyarihan. Pang-apat, do you respect the authority of your parents? Their guidance? Their counsel? Kung tinusunod natin ang pinagbibili ng ating mga magulang, ang pinaka-chance niyan
papabuti po tayo. Lalo kapag tayo ay nakakakilala sa Panginoon, walang magulang po na magbibigay ng gabay o ng counsel sa kanyang anak upang siya mapahamak. Hindi po. Iyan po ay matinding respeto natin sa ating mga magulang. At nakikita nga natin na palibasa sila ay ating mga kadudugo. Sila po, inu-honor natin ang kanilang mga guidance, ang kanilang mga counsel. Kung kaya mga kapatid, huwag po nating ililigaw ang sarili natin sa ating mga ginagawa. Tayo rin naman ang gumagawa ng ating kaliligaw. Ang sabi nga natin, sa atin manggagaling ang ating ikagagaling, although wala pong salitang ganyan na nagmumula sa Biblia, at sa atin nagmumula ang ating ikasasama. Tayo rin ay, sabi nga natin, ang Panginoon ay sovereign. May makapangyarihan po siya. Pwede po pilipitin ang kamay natin, ang Panginoon, upang tayo sumunod sa Kanya. Hindi niya po ginagawa yan. Ang turo diyan ay ito ang sinasabi ng aming pastor dati. God is sovereign, but man has certain responsibility to follow the sovereignty of God. To follow God, to follow His commandments. Sa ating take away, when you honor God, you honor His word, and obey His commandments. Sana mga kapatid, tayo ay matutong magpakumbaba, matutong sumunod sa Panginoon, sapagkat po siya nagbigay ng 10 utos. Sa ating pag-aaral ay 10 utos ang ibinigay ng Panginoon. Huwag po nating i-rearrange ang 10 utos para lamang mapagbigyan ang ating mga sariling kapritsyo sa buhay. Kung kaya dito sa 10 utos, mahigpit na ipinagbabawal na sabi doon, ulitin ko lamang, huwag po tayong mananambahan sa mga inukit na mga imahe o dinuruing na mga imahe. Paglingkuran natin sila. Iyan po ay commandments number 2. Ang sabi po sa commandments number 2, sabi doon na basahin natin mga kapatid, sa commandment number 2, worship God only. Ang problema niyan sa mga tao ngayon, wini-worship nila yung mga graven images nila, mga diyos-diyosan nila. Kung kaya nagkakapuron tayo ng problema sa ating commandments. Hanggang dyan na lang po mga kapatid, tayo po ay sana po nakuha nyo ang talata at ang mga aral na ating ipinakita rito, at makikita natin ang paglabag ng mga tao kasi ito yung commandments na yan. Kung kaya tayo po ay manalangin sa panahon na ito,
ay paglabag sa 10 kautosan. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, binigyan mo ng pagkakataon. At hiniling po namin ang lahat ng yan na masusunod namin sa biyaya ng Panginoon Kristo. At ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Naway na bless po tayo sa kakatapos lang ng message. Hindi pa po dyan nagtatapos. Meron po tayong tinatawag na breakout session. Ano nga po ba ang breakout session? Ang breakout session po is dito pwedeng i-share ang mga natutunan natin sa kakatapos lang ng message. Dito din po sasagutin ang ating breakout question na ibibigay maya-maya lamang. Paano nga ba makasali sa ating breakout session? Per small group po ito, kaya kung hindi ka pa kabilang sa isang small group at gusto mong makabilang sa ating breakout session, just comment me down below. Meron pong team na mag-a-assist sa'yo. Kung napanood ka ng mensahe natin ngayong araw na ito, sila po ay mag-chat at sasamahan kayong sagutin ang ating mga breakout questions. Pero, pwede nyo rin po itong gawin kung sino ang kasama nyo nanonood ngayong araw. Ngayon, tumako naman po tayo para sa ating tithes and offering. If you still want to continue to give for our tithes and offering, just feel free po to send your tithes and offering in the link below.